Magandang araw mga bata! Masaya akong makasama kayo sa ating pag-aaral dito sa DepEd TV. Ako si Sir Jerry Rivas o Teacher Jerry, ang inyong guro sa MTB MLE o Mother Tongue Based Multilingual Education. At ang aking motto, ikaw at ako, sabay tayong matuto. Bago tayo magsimula sa ating aralin, siguruhin ninyong kayo ay komportable sa inyong lugar at maayos akong naririnig. O, magkumustahan na tayo! Natatandaan niyo pa ba ang kanta nating kumusta? Tara! Nararamdaman nyo ngayong araw? Kayo ba ay masaya? Malungkot? Natatakot? O kaya naman ay inaantok? Sana ay mas lalo kayong mapasaya dahil sa mga gawaing inihanda ko para sa inyo. Ano kaya ang araw ngayon? Awitin natin ang kantang Pito-Pito. Alamin naman natin ang panahon ngayon. Ngayon ba ay maaraw, maulan, o maulap? Tingnan natin kung ano ang panahon ngayon. Sumilip tayo sa labas o sa ating mga bintana. Nakita niyo na ba? Ngayon naman, tayo ay magbibilang ng ating mga daliri. Sabayan niyo ako ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magaling! Ngayong araw, tayo ay mag-aaral tungkol sa pagbasa ng mga grupo ng mga salita na may tamang bilis at kawastuhan. Pagkatapos ng ating aralin, gusto ko kaya nyo nang magbasa ng mga salita, parirala o pangungusap. Okay ba yon? Bago tayo magsimula sa bago nating aralin, balikan natin muli ang mga bahagi ng aklat. Natatandaan nyo ba kung ano-ano ito? Subukan natin basahin ang mga sumusunod na salita. Una, pabalat. Ikalawa, pahina ng pamagat. Ikatlo, paunang salita. Ika-4, index. At ika-5, manunulat at tagaguhit. Mayroon akong babasahing kwento sa inyo. Ito ay tungkol sa mundo noon na may 2 kulay lamang. Itim at puti. Alamin natin kung paano kaya ito nagkaroon ng iba pang kulay na magbibigay ng buhay sa lahat ng bagay sa mundo. Ano nga ulit ang mga dapat nating tandaan kapag nakikinig ng kwento? Umupo ng maayos, makinig ng mabuti, at tumingin sa nagkukwento.
Ang kwento natin ngayon ay paano nagkakulay ang mundo. Isinulat ni Juna Marie H. Nimes at iginuhit ni Jerry Ben V. Sasam at kinulayan naman ni Neil Edward D. Diaz. Noong unang panahon, isang prinsesang diwata ang binigyan ng regalo ng kanyang amang bathala. Ito ay hugis bilog at punong-puno ng iba't ibang bagay na may buhay at pinangalanan niya itong mundo. Unang nilikha ng prinsesang diwata ang tagakulay na sina Itim at Puti. Si Itim ang naatasang magpanatili sa hugis ng bawat bagay sa mundo. At si Puti naman ang kumukulay. Ngunit napansin ng prinsesang diwata na parang may kulang. Wika niya, "Ano kaya ang kulang sa iyo?" "Alam ko na, dapat magkaroon ka ng iba pang kulay." Kaya nilikha niya ang bagong mga tagakulay. Ito ay sina dilaw, bughaw, luntian, pula, kayumanggi, dalandan, at ube. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng responsibilidad. Si dilaw ang palaging kumukulay kay Haring Araw upang manatiling maliwanag ang kapaligiran. Si bughaw ang kumukulay sa katubigan at kalangitan. Ay luntian naman ang mga dahon ng mga puno at mga halaman. Si pula ang kumukulay sa lahat ng mga bunga ng puno ng mansanas, kaya't sobrang sarap at tamis ng mga ito. Si kayumanggi naman ang kumukulay sa kalupaan. Si dalandan ang kumukulay sa iba't ibang mga bulaklak at sa mga dahon ng puno tuwing taglagas. At si ubi naman ang kumukulay sa mga sariwang gulay at prutas, tulad ng talong at ubas. Dahil sa mga bagong tagakulay, nagkaroon ng buhay ang lahat ng bagay sa mundo. Isang araw, kinausap ni Prinsesang Diwata si Puti. Wika niya, "Huwag mong hayaan na makulayan ng iba ang mga ulap, lalong-lalo na ni kulay itim, sapagkat hindi maganda ang mangyayari." Dahil sa inggit ni Itim sa mga bagong kulay, naisipan niyang haluan ang mga ulap ng kulay itim. Kumulog, kumidlat, at biglang bumuhos ang malakas na ulan na nanggagaling sa mga ulap. Nabura ang mga kulay ng lahat ng bagay sa mundo at unti-unting dumilim ang buong paligid. Sa pagkawala ng lahat ng kulay, naipakita ni Prinsesang Diwata kung ano ang mangyayari kapag kulay lamang ni Itim ang mangingibabaw sa mundo. "Patawad po, Prinsesang Diwata," pakiusap ni Itim. Naawa si Prinsesang Diwata at upang di na mainggit pa si Itim, inatasan niya itong kulayan ang kalangitan tuwing gabi. Gumawa rin si Prinsesang Diwata ng panibagong kulay na mula sa bukang liwayway. Ito ay si Indigo. Sa tulong ni Indigo, ang lahat ng tagakulay ay nagkaisa upang maibalik ang liwanag at kagandahan sa mundo. Lumikha sila ng isang bahaghari upang maibalik ang kulay ng mundo. Ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat unos ay kayang lampasan. Mula noon, namuhay na ng masaya ang mga tagakulay. Nagkakaisa kahit nagkakaiba. Naalala niyo ba ang mga detalye sa kwento?
Sino ang prinsesa na binigyan ng regalo ng kanyang amang bathala? Tama, ang prinsesang Diwata. Ano ang itinawag ng prinsesang Diwata sa regalong bigay ng kanyang ama? Tama, ang itinawag ng prinsesang Diwata sa regalong bigay ng kanyang ama ay mundo. Sino ang unang nilikha ng prinsesang Diwata na tagakulay? Tama, ang unang nilikha ng prinsesang Diwata na tagakulay ay sina itim at puti. Nang mapansin na parang may kulang, ano ang ginawa ni prinsesang Diwata? Tama, lumikha pa siya ng iba pang kulay. Dahil sa inggit ni itim sa mga bagong kulay, ano ang ginawa niya? Tama, naisipan niyang haluan ang mga ulap ng kulay itim. Ano ang kanilang nilikha upang mabalik ang kulay sa mundo at magsilbing paalala na ang bawat unos ay kayang lampasan? Tama, bahaghari. Ano ang aral na natutuhan ng mga tagakulay? Tama, ang aral na natutuhan ng mga tagakulay ay magkaisa kahit magkakaiba. Basahin naman natin ang ilang grupo ng mga salita na nabanggit sa ating kwento. Unang bilang, ito ay hugis bilog. Ikalawang bilang, ang tagakulay na sina itim at puti. Ikatlong bilang, bagay na may buhay. Ikaapat na bilang, nilikha niya ang bagong mga tagakulay. Ikalimang bilang, lumikha sila ng isang bahaghari. Ngayon naman, basahin natin ang sumusunod na salita na may tamang bilis at kawastuhan. Sabayan niyo ako ha! Unang bilang, ang pamilya ko ay masaya. Ikalawang bilang, ang kaibigan ko ay maganda. Ikatlong bilang, ang balahibo ng pusa ko ay malambot. Ikaapat na bilang, may gitara sa mesa. Ikalimang bilang, ang aklat ko ay makapal. Nabasa mo ba ng mahusay at wasto ang mga salita? Ang pagbabasa ay mahalaga para sa isang batang katulad mo. Habang lumalaki, ay kailangang madagdagan ang mga salitang mababasa mo. Hindi lamang bumabasa ng may pangunawa, kundi may angkop na bilis at wastong pagbabasa ng mga salita, parirala at pangungusap. Magandang araw mga bata! Masaya ako na makasama ko kayo muli dito sa ating episode sa DepEd TV. Ako si Teacher Jerry, ang inyong guro sa Mother Tongue. Meron na naman tayong bagong kaibigan na makakasama natin ngayong araw. Isa siyang multi-awarded child actor. Gusto niyo na ba siyang makilala mga bata? Ayan! Hi Kuya Migs! Hello mga bata! Hello po Teacher Jerry. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw Kuya Migs. Kumusta ka naman Kuya Migs? Nako, okay naman po Teacher Jerry. Ito po kahit meron tayong pandemic, masaya pa rin ako na nasa loob ng bahay. Ano nga pala Kuya Migs yung mga hilig mong gawin o yung mga hobbies mo? Ako, mahilig ako mag-basketball tsaka siguro maglaro. Pero kapag may gagawin naman ako, gusto ko rin nag-aaral. Ano naman yung mga pangarap mong gawin? Siguro pagtanda ako, ang pangarap kong gawin, siguro maging presidente, Teacher Jerry. Nako, Kuya Migs, mukhang excited na ang mga bata marinig ang iyong kwento. Sige, ano ang kwento mo sa amin, Kuya Migs? Ang kwento ko ngayon ay ang title, Kayang-Kaya.
Isinulat ni Cherea Liz S. Caritativo at iginuhit nila Jimmy S. Marso at Joan S. Marso. Si Ben ang batang mahilig sa mga laruang sasakyan. Isang gabi, nakarinig siya ng iba't ibang tunog. Beep, beep, beep! Busina ng jeep. Agad na sumakay si Ben. Vroom! 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 Yay! Mabilis na takbo ng motorsiklo. Chug, 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 chug. Ingay ng isang tren. Ang saya-saya! Kumakaway ang mga taong sakay. Tut, tut, tut! Malakas na tawag ng barko. Ing, ing, ing! Ay, gandang pagmasdang eroplanong lumilipad sa himpapawid. Wow! Ang dami nila! 1, 2, 3, 4, at 5. Aray! Ang sakit naman! Naku! Akala ko totoo na. Balang araw, kayang-kaya kong masakyan ang mga ito. Kayo po, Teacher Jerry, may mga nasakyan na ba kayo sa mga binanggit ko? Nako, Kuya Migs, hindi lahat pero gustong-gusto ko talaga masakyan lahat yan. Oo nga po, Teacher Jerry, ako rin po. Ayan, napakaganda ng kwento mo, Kuya Migs. Maraming salamat. Kayo ba mga bata, nagusto niyo ba ang kwento natin ngayon? Ayan, Kuya Migs, bilang parte ng kabataang Pilipino, ano ang mapapayo mo sa mga kabataan ngayon? Siguro habang tayo ay nasa bahay, sana lahat ng mga bata ay mag-aral ng mabuti. Sana makinig sila lagi sa mga magulang nila para upang doon sa ganung paraan nakikinig sila, nag-aaral, maging successful sila mga bata. Diba po, Teacher Jerry? Yes, Kuya Migs. Lagi niyong tatandaan yan mga bata, ha? Ayan, magpaalam na tayo kay Kuya Migs. Paalam, Kuya Migs! Bye-bye po, Teacher Jerry. Bye, mga bata. O mga bata, nakinig ba kayo sa kwento ni Kuya Migs? Balikan natin muli ang kwento at sagutin ang mga tanong. Ano-ano yung mga sasakyan na nabanggit sa kwento? Ang unang narinig na sasakyan ni Ben ay jeep. Beep, beep, beep. Ang ikalawang tunog naman na narinig ni Ben ay motorsiklo. Vroom! Vroom! Ang ikatlong sasakyan naman na narinig ni Ben ay tren. Chub, 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 chub. Ang ikaapat na sasakyan na narinig ni Ben ay barko. Toot, toot. At ang huling sasakyan na narinig ni Ben ay eroplano. Eng.
Naalala niyo ba lahat mga bata? Magaling! Sana ay nagustuhan niyo ang mga kwento natin mga bata. Abangan natin ulit ang ating mga kwento dito sa DepEd TV. Ngayong araw, sabayan niyo ko at awitin natin ang Tayo ay Magpaalam Na. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Magpapaalam muna ako sa inyo ngayong araw mga bata. Ngunit magkita-kita muli tayo para sa bagong kaalaman. Ako si Teacher Jerry, ang inyong guro sa MTV MLE o Mother Tongue Based Multilingual Education. At ang aking motto, ikaw at ako, sabay tayong matuto. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating episode dito sa DepEd TV. Paalam!